Test mic, test. So, good evening, everyone. So, before we start our Advent recollection, we'll have our prayer first. Please all stand. In the name of the Father, the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Lord Jesus, we ask you to send your Holy Spirit upon us as we prepare for your coming this Advent season. May you continue to give us the grace to be open, to be kind, to be forgiving, to be patient, to be more understanding this Christmas. That this celebration and this welcoming may not last only for this Christmas, but the whole year round. And also, Jesus, we ask you to give your Spirit to Father Hans Magdurulang as he prepares us to open our hearts and minds for your coming this Christmas season. And Lord Jesus, guide our families. May we have something to learn and bring with us as we go back to our homes so that we can be more a gift to one another, not only to our family, but also to our community. Bless each and every one of us. Open our hearts and minds. All of this we ask through Christ our Lord. Amen. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Please be seated. So good evening again, everyone. I will introduce the speaker for tonight. We were classmates in theology together with Father Clarence. He was also assigned in Quiapo Church, in Mary Immaculate in Tayuman, and right now he is the parish priest of Our Lady of Assumption in Malate, Metro Manila. He was also the host during the visitation of Pope Francis in Manila. And at the same time, or currently, he is also one of the hosts in TV Maria, yung Testimony. Na usahay magluto-luto sila, then duwa sila ka-priest, would interact with the guests, and then they would give reflections, talk about the church and our faith. So Father Hans is a known speaker in Manila, and hopefully, naa siya karon nato pod, to give and share and open our hearts and minds to the blessings that he also received as a priest. So may we welcome Father Hans Magdurulang. Thank you, classmate. Thank you. Good evening po sa inyong lahat. Good evening. Well, first of all, I would like to thank my classmate for that beautiful opening prayer. But a while ago, I was also informed that we can have an Advent song for this recollection. Maybe we can still have that Advent song for our introduction to this recollection po. Just sit down and let us prepare ourselves in this recollection through our beautiful Advent song. Thank you po sa choir. Palakpakan po natin ang ating choir. Thank you po for that beautiful song. You know, a while ago, we were in our hotel with my siblings. No?
Then we're about to go down na po sa lobby to meet Father Lloyd. And then there is this brownout. Sabi ko, Diyos ko. And then, nakailaw. Ay, salamat, may ilaw na. And then, nung papunta po kami dito, sabi ni Father Lloyd, brownout. Ha? Ano ito? Generator lang yan. Then, pagdating namin dito, madilim pa. Sabi ko, ang alam ko, Advent talk ang ibibigay ko, hindi Halloween talk, no? Sabi ko, sana magkailaw, Lord, no? Eh, sabi ni Father Lloyd, huwag ka mag-alala, may generator. Mayaman, no? May generator daw. Kaya lang pagdating namin dito, talagang, magaling sa finance. Sabi niya, mamaya na natin buksan yung generator. Tipid-tipidin muna, no? Kaya lang, nung sabi na bubuksan na yung generator, and then, God is so good. Bumalik ang kuryente. Palakpakan natin ang Panginoon. Thank you, Lord. And I arrived here, we arrived here yesterday with my siblings. And then, I am so happy na ang bati sa akin ng mga namimit ko kahapon pa yung sa inyo pong social action din. Ang bati nila, welcome Father, welcome to Dumaguete. Well, actually, this is my third time in Dumaguete. The first time was with my parishioners. Namasyal lang ho kami. And then the second time was, of course, with my another classmate, Father Clarence. No? He invited me, I can't remember, I'm not so sure. Before pandemic po yun, I think Novena Mass ninyo. At yung pong invitation na yon, kakaiba. Dumating ako ng 6 a.m. dito. Yung flight ko po pala ay 6 a.m. from Manila. Then pagdating dito, ang first activity ko, breakfast. Then after breakfast, mabilisan ipinasyal niya ako. Then after niya ako ipasyal, pinapunta niya ako sa mall. Then after ng mall, mass. Dahil kinabukasan, babalik na ako ng Manila. Sabi ko, grabe, overnight lang. And then here comes my another classmate. Father Lloyd texted me weeks or month ago, Father Hans, can you give a recollection to my parish? Sabi ko, okay. Sabi niya, pili ka ng date. So he gave me 2 dates. Itong date na ito. Okay. Sabi niya, Father Hans, pahingi nga pala nung ID mo. Okay. Pinadala ko yung ID ko. And then, sabi ko, bakit kailangan ng ID? So medyo kinabahan ako. Sabi ko, bakit kailangan ng ID? Saan ka ba naka-assign? Di ba sa Damar ka ngayon? Sabi niya, hindi. Sa Dumaguete na ako. Ha? Sabi ko, sa Dumaguete ko magbibigay ng recollection. Sabi niya, yes. Okay. Sabi ko sa kanya. Sabi ko, maybe there is something, no? Bakit? Well, di sa para akong nabudol-budol ni Father Lloyd, no? Di ko akalain ganito pala kalayo yung aking bibigyan ng recollection. But, number 2 pang kakaiba, supposed to be we were together with my siblings to come here yesterday morning, ang flight namin. But last Friday, I received a text from the nunciature, from the nuncio's office. And the sister told me, Father Hans, the nuncio chose you to give our Advent recollection. Sabi ko, dapat tayo ako kasi umaga yun eh. Sabi ko, when? December 10. What time? 9 a.m. Nako, ang flight ko yun. So I told Father Lloyd, sorry, kailangan ko mag-change ng flight. Kasi magbibigay ako ng recollection kay Nuncio sa Nuncio's office. Kaya nauna yung mga kapatid ko, ako sa hapon. Kaya when I met the Nuncio yesterday, sabi ko, Your Excellency, I cannot join the lunch because I have a flight for Dumaguete. Sabi niya, I will be there tomorrow. Really? Yes. We have a celebration for the papal awardees. I said, don't worry. I will prepare the way for you. I will prepare the way of the nuncio. So, I arrived yesterday afternoon. And the first activity that we had is, of course, the feeding program for some brothers and sisters with my group and your parish. Sabi ko, talagang iba ang ways ni Lord. Most of the time,
we ask, Lord, is this your will for me? Di ba? Several times maybe, lalo na tayo mga nagsiserve sa church. Perhaps there were times na you ask the Lord, Lord, ito ba ay will mo pa rin sa akin? At this age, ito pa rin ba ang will mo for me? Yan ang favorite question natin. And then suddenly sasabihin natin, oh, this is the will of God for me. Kaya ako nandito, Father. This is the will of God for me. Yes. But the next question is, you believe the will of God, but do you obey the ways of God? Hindi mo lang dapat tinatanong kung kalooban ba ito ng Diyos. Tanungin mo rin, paraan pa ba ito ng Diyos? Am I still obeying the ways of God or I just follow my own way? Iba ho yun. Iba yung tinanong mo si Lord, Lord, ito ba ang kalooban mo? Sabi ni Lord, yes. Okay. Pero hindi mo na naman sinunod yung paraan niya. Yung paraan ng Diyos. In my last 2 visits, hindi ko po naikot itong Dumaguete. Kasi nga, overnight lang. But this morning, with Professor Brother Andre, with his very informative city tour ng half day, nakilala ko ang Dumaguete. And one thing to begin, we should not only know the will of God, but we should obey and trust the ways of God. Advent. Advent is remembering how God saved us. Adventus, ang ibig sabihin, coming. It is a season not only of waiting, but preparing. Akala natin kasi pag sinabing Advent, we will just wait for something. Remember, kapag may darating, hindi lang tayo naghihintay. Naghahanda rin tayo. Sabi ang Advent is about coming. And if there is somebody so important coming, we do not just wait for that day, for the person to come, but we prepare. Hinahanda natin ang sarili natin. Well, Advent is not just about the first coming. No, there are 2 comings of the Lord. The first coming. When is the first coming? When do we celebrate the first coming? December 25. The incarnation of the Lord. Yan yung first coming. Ang unang pagdating ng Panginoon. Now, nagbigay ako ng recollection sa Makati last week. Tinanong ko sila, if the first coming is December 25, tatanungin ko rin po kayo, when is the second coming? Subukan niyo pong sumagot, tatakbo ko talaga. When is the second coming? Nobody knows. Walang nakakaalam. Dahil pag sumagot kang, alam mo ang second coming, abay tatakbo kami talaga. Walang nakakaalam kung kailan babalik ang Panginoon. Kaya ano kinakanta? Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik. Pag bumalik siya sa wakas ng panahon. At sabi ng Bible, even the Son does not know it. Only the Father. Kaya ang Adbyento, itong gagawin po natin, ay hindi lang po ito paghihintay natin. Sabi nga ni Father Jenny Diwa, no, the Archdiocesan Liturgies of Manila, sabi niya, Advent is not just about preparing for Christmas. Our whole life is an Advent. Ang buong buhay natin ay karanasan ng Adbyento. Pag sinabing Advent, naghahanda ka. Hindi ka lang naghihintay. At ano ang pinaghahandaan natin? Hindi lang Pasko, ang pagbabalik ni Kristo. Kailan? Walang nakakaalam. Kaya ano ang sabi ng mga pagbasa natin? And these coming days, lagi kayong maging handa. Be prepared always. For you do not know when will be the Son of Man will come back. Walang nakakaalam.
Kaya pag may darating, naghahanda tayo. I remember, one time, I visited my mom. Nandito yung mga kapatid ko, baka isubong ako sa nanay ko. No? Alam niyo po, isang araw, pagdalo ko po sa bahay namin, pagpasok ko, ang kalat ng bahay. Ang kalat. Naglambing ako sa nanay ko. Sabi ko, Ma, linis-linis din pag may time. Sabi niya, naku, pasensya ka na. Marami akong ginagawa. Sabi ko, Ma, hindi lang ikaw ang tao dito. Hindi lang ikaw ang tao dito. Sana kayo rin ho. Sa bahay, hindi naman ikaw lahat. Hindi sa'yo lahat. No? Sabi ko, hayaan mo rin silang maglinis. So, after ilang weeks, dumala ulit ako, wow, ang linis na ng bahay. Sabi ko, wow, Ma, nagbalik loob ka na. Sabi niya, ano ka ba? Sabi ko, Ma, magpapalit muna ako ng t-shirt sa kwarto. Huwag na sa kwarto. Hindi, magpapalit lang ako. Huwag ka na sa kwarto. Sandali, magpapalit ako. Huwag na. Pagpasok ko sa kwarto, deren, nandun lahat ng kalat. Tinago lang pala sa kwarto. O di ba ganyan tayo, minsan pa naglilinis, takpan mo baka makita. Lagay mo muna sa ilalim. Lagay mo sa likod. Hindi naman tinatapon eh. Tinatago natin yung kalat. At maling paghahanda yun. You know, years ago, I was assigned in the minor seminary sa Guadalupe, sa Makati. And then every afternoon, before the sports time, cleaning time. Nako po, kitang-kita ko yung mga bata, hindi talaga marunong maglinis. Number one, pinapalipad yung mga kalat pag nagwawalis. Hala, ganyan-ganyan magwalis. And then after nila umalis, magche-check ako. Pag sarado ko ng pinto, nasa likod ng pinto yung mga kalat. Hindi tinapon sa trash bin. Ganyan tayo minsan maglinis ng bahay. Tinatago mo lang yung kalat. Number two, kapag may darating na bisita, what else do we do? Hindi ka lang nagtatapon ng kalat. Nilalabas mo rin yung magaganda. Di ba? Pag may bisita, ikabit mo yung magandang kortina, yung may 3 layer pa. May bisita, ilabas yung magagandang plato, pati yung mga kubyertos, yung kumikinang-kinang pa. Ilabas mo yung mga basong magaganda natin. Pag wala namang bisita, share-share lang, ha? O hugasan mo, gagamitin pa niya. Huwag ka na maglang na kortina, mahirap maglaba. Pero pag may bisita, ilalabas mo lahat ng maganda. You know, that is also Advent. 2 things that we do and that we should do this Advent. First, tatapon natin yung mga kalat. And what are the garbage in us? Ano yung mga dapat wala sa'yo dito? Wala sa'yo dito. Kaya ngayong Kwaresma, napakalaga, ngayong Adbyento, tignan natin, ano ba yung mga dapat ko nang tanggalin sa sarili ko? Last night, I am so grateful sa mga greeters and collectors. Salamat po sa pag-imbita ninyo sa inyong first Christmas party face-to-face after pandemic. Sabi ni Father Lloyd, Father Hans, mamaya, doon ang dinner natin. Sabi ko, wow, nakatipid ka. So, doon niya ako pinakain sa Christmas party ng mga greeters, no? And then, sabi nila, ang saya-saya nila because it was the first face-to-face Christmas party after pandemic. Do you still remember the pandemic experience? Who can ever forget that? Do you still remember the last time na sinabi ng pare, this will be the last face-to-face Mass? You know, in Manila, nung sinabi ko yung sa morning churchgoers, nag-iiyakan sila. Takot na takot ang mga tao nun. Because we do not know what will happen tomorrow. Kaya nga may isa akong parishioner, ito taga-simbahan na ito. Father, hindi kaya this is the end of the world? Hindi kaya
God is punishing us na. Hindi kaya ito na ang wakas? Hindi kaya pinaparusahan na tayo ng Diyos? Sabi ko, ako hindi pa. Hindi ko lang alam kung ikaw. Buti na lang, may magandang reflection si Pope Francis. I don't know if you have heard this or read this. During the start of the pandemic, Pope Francis said, this pandemic is not a judgment of God, but for us to judge which is essential and not. Beautiful. This pandemic is not a judgment of God, but for us to judge which is essential and not. Hindi tayo tinapos ng Diyos. Kaya nandito pa nga po tayo, di ba? Hindi tayo tinapos ng Diyos. Sana, inayos tayo ng Diyos. Hindi ka tinapos. Inayos ka pa ng Diyos. Because God gave you the time to ask yourself, tama pa ba ang mga priorities ko sa buhay? Tama pa ba ang mga values ko sa buhay? Tama pa ba ang mga ginagawa ko sa buhay? God gave us that beautiful opportunity. Of course, pandemic is not a blessing. Don't you ever say na, alam mo, Father, blessing talaga itong pandemic na to. Naku po, magagalit yung mga namatayan. Magagalit yung mga nawalan ng trabaho. Magagalit yung mga naperwisyo. Me, I lost my grandma, my auntie, and my cousin. Hindi biyaya ang pandemya, pero maraming naging biyaya nung pandemya. No? Ano ang ginawa ng pandemic sa atin? I just hope you allow God to really change your life and make it right. Sana. Buti nga ho sa inyo dito, I learned na you still follow the protocol. Nakakalungkot to eh. Nung panahon ng pandemic, naalala nyo, konting kibot, alcohol. Konting kibot, mask. Konting kibot, punas kagad. Abay, nung tumatagal na po, wala na naman pakialam sa health, sa cleanliness. Wala na. So are we going to wait for another pandemic to learn again? Kaya maganda ho itong panahon ng Adbyento. Kung meron man ako isang natutunan ng pandemic, is the reality of death. The reality of death. Alam ko po magpapasko ngayon. The opposite of birth is death. Pero natin mapaghihiwala yun eh. Hindi. Sapagkat bahagi ng kwento ng buhay ng isang tao ang kamatayan. The whole month of November, we remember our departed loved ones. Pero dapat hindi matatapos yung kanilang paalala sa atin. Ako po, in my previous parish, in Mandaluyong, San Felipe Neri, it was a huge church. Kaya every Sunday po, isa lang ang mass namin, funeral mass, every Sunday, 1 p.m. So dahil mahaba yung church, we can accommodate hindi lang isang patay. Minsan 3, 5, 7, 8. Naku po, nakahilera dito. Ang mga coffins nila, minsan may urn. Isa lang ang dinadasal ko talaga, sana wag magkapalit-palit ng kuha pagkatapos. Dahil hindi na nila katabi yung mga patay nila sa dami nila. Ako po, honestly, pag may patay, ako po tumitingin talaga ako sa patay. I don't know if you know somebody na kahit matanda na, hindi tumitingin sa patay. Takot tumingin sa patay. We have a classmate. I don't know if Father Lloyd still remember him. May classmate kami noon, takot tumingin sa patay. Sabi ko, paano ka magiging pare kung takot ka tumingin sa patay? Paano pag pari ka, nandito ka, nandun yung patay, ginaganong-ganong mo lang yung holy water? Buti na wala naman yung takot niya, naging pari siya. And then ako, tumitingin talaga ako sa patay. Pag tumitingin ako sa patay, yung iba kasi madaya eh. Ayaw tumingin. Ayoko, takot. Na? Pero madaya. Takot tumingin, pero siya yung unang nagme-merienda. Siya na yung unang kumakain ng goto, ng lugaw. Kayo nagdadasal pa, siya kumakain na. Ako tumitingin. Pag tumitingin ako sa patay, honestly,
Lagi ako may ini-imagine. Para bang pag tumitingin ako sa patay, parang may sinasabi yung patay. Parang sinasabi ng patay, ako ngayon, bukas, ikaw naman. Ha? Pero biro. Ako ngayon, bukas, ikaw naman. Gusto ko sanang sabihin niyo yan sa katabi niyo, baka hindi niyo na ako pabalikin dito. No? You know, my dear brothers and sisters, ang kamatayan hindi kinakatakutan. Ang kamatayan, araw-araw, pinaghahandaan. We just don't know when, where, and how. But one thing for sure, it will come. Kaya lagi kong pinapaalala sa mga bata, huwag niyo sabihin na, bata pa ako, matagal pa ako. Are you sure? With the lifestyle na meron ka ngayon, baka ni 40, di ka umabot. Look at these young people now. Kasi may pinasikat noon eh. If you still remember yung acronym, YOLO, YOLO. Have you heard that? YOLO. Ano ang battle cry ng mga young ones? You only live once. Kaya ano sabi nila? So let us enjoy life. Minsan lang tayo mabubuhay. Huwag nyo nang pansinin nyo kasi once lang tayong mabubuhay. Well, sa isang banda, tama. Let us enjoy life. If you will wait for happiness, you will wait forever. But if you choose to become happy now, you will become happy forever. Until I read a reflection of Saint Mother Teresa of Calcutta. It is somehow similar to that acronym. Pero incomplete yung YOLO eh. Maganda yung continuation ni Mother Teresa. Sabi ng mga bata, you only live once. And Mother Teresa continued. And she said, but if you make it right, once is just enough. You only live once. But if you make it right, once is just enough. If you will wait for happiness, you will wait forever. But if you choose to become happy now, by doing what is good and right, you will become happy forever. We were very young priests then when we visited this very old priest of Manila. By that time, he was 90 plus years old. May he rest in peace, Monsignor Bautista. He retired po sa Hospicio de San Jose in Manila, if you have heard that. So they built this small parang kubo for him. Alam niyo po, he can still celebrate Mass, hear confession. Medyo mahina na yung pandinig. So dumalo kaming mga young clergy of Manila. So nakipagkwentuhan, mahina yung pandinig pero very sharp ang mind. Saka very clear pang magsalita. Sabi ko, Monsi, ano po ang maintenance mo? Sabi niya, wala. Wow. Anong sakit ang binabantayan mo? Wala. Sabi ko, hala. Paano ka mamamatay? Ano ka ba? Of course, he also died. Pero yung looking at his life, talagang tayo, pag nagba-birthday, what is our favorite birthday wish? I hope that you may have more birthdays to come. No? Yan yung pinakamadaling wish eh. Pag bigla ka binigyan ng microphone, I hope mahaba pa ang buhay mo. Yun lang. Lagi nyo nang atin sinasabi sa iba. Pero alam mo ninyo, wag lang tayo maghangad ng mahabang buhay. Ang hangarin natin, tamang buhay. Not just a long life, but a good life. Sapagkat pag natapos ang buhay natin, pag humarap tayo sa Diyos, hindi naman tayo hahatulan kung sinong nabuhay ng mahaba, pero kung sinong nagsikap mabuhay ng tama. It's not a longer life, but a better life. And why am I saying this?
Huwag tayong mabuhay na parang hindi tayo matatapos. Huwag tayong mabuhay na parang wala tayong hangganan. Kaya anong sinasabi ng Advent? Anong sinasabi ng aking nanay pang maglilinis? Itapon ninyo. So ngayong Advent, anong dapat nating itapon? Lahat ng pangit na pag-iisip, lahat ng galit dito, lahat ng inggit, lahat ng sama ng loob, lahat ng yabang, lahat ng kadamutan, lahat ng ito, basura na hindi dapat nasa iyo, na hindi mo dapat dinadala. I was invited ng aking kaibigang pari rin to celebrate a Mass sa isang church sa Quezon City. It was my first time. Well, I don't know if you still also do this. Kapag first time mo daw sa church, kaya kanina nagpunta kami ng St. Augustine, sa cathedral. It was my first time, so I did yung ating ginagawa pag first time. Pag first time mo sa church, anong ginagawa? You make a wish. No? So, in-invite ako ng aking kaibigan sa church nila. Then, maaga pa. Sabi ko, uy, may time pa ako mag-wish. First time ko. I was just wearing my undershirt, my black pants, and my sandals. Since maaga pa, wala pa masyadong tao. So pumesto ko sa harapan, sa first pew. And then I started to pray and make my wish. Habang nagdadasal po ako, may kumakalabit sa likuran ko. Sabi ko, mamaya na lang, tapusin ko muna yung wish ko. Pero kalabit ng kalabit, bumibigat na yung kalabit niya. Sabi ko, sino ba ito? Pagtingin ko po, matandang babae, naka-uniform, taga-simbahan. Hindi ko sasabihin ko anong organization niya. Basta nakakulay brown siya. So sabi ko sa kanya, bakit po? Sabi niya, huwag ka dyan. Maybe reserve. Kasi novena eh. Sabi ko, ano po? Sabi niya, huwag ka dyan. Ba, malaki na yung mata niya, nakataas na yung kilay. Naku, sorry po. Baka pa ako'y mapatukan pa nito. Ako, sorry po. So I went sa likod. Pumunta ako sa likod and I continued my prayer. Then after I prayed, magmamas na, I went to the sacristy para mag-change, maghanda na. Habang nagbibihis ako, may bumubulong sa likuran. Sabi ko, ano bang simbahan ito? Bulong ng bulong. Sabi nung bumubulong, pari pala. Alam niyo po, pagtingin ko, nakita ko yung matandang nagpaalis sa akin. Sabihin ko sana, huwag ka dito. Nagbibihis ako no? Pero hindi ko na sinabi yun. Baka magalit sa akin, hindi na ako pabalikin doon, no? And I don't want her to ruin my night, no? Hindi naman siya yung pinunta ko doon para ako'y magalit at mabad trip lang. Look, I forgot her face, I forgot her name, but not what she did to me. Until now. Well, not because I'm a bitter person, but because she made me better because of what she has done. Why? Dahil doon, lagi ko tuloy sinasabi sa sarili ko, talagang hindi mo masasabi kung anong klaseng tao ang haharapin mo araw-araw. Every day you have to prepare yourself before you leave. Bago ka lumabas ng bahay nyo, you pray and you prepare. Why? Sapagkat every day, sometimes whether you like it or not, ang haharapin mo, hindi lang naman yung mga taong gustong-gusto ka, tuwang-tuwa sa'yo, bait na bait sa'yo, naniniwala sa'yo. Sometimes, kailangan mo ring harapin yung mga taong ayaw na ayaw ka. Walang tiwala sa'yo. Hindi na natutuwa sa'yo. And remember, the only difference between a good day and a bad day is your attitude. Amen? The only difference between a good day and a bad day is your attitude. Sa huli, sa ugali pa rin tayo magkakatalo. Huwag niyong hayaang sirain ni numan o ng anuman ang kabutihang meron ka. You choose to be better
not bitter. Kaya nga, itong panahon ng Adbyento, God is also giving us another chance. Another chance. Another opportunity. Another opportunity. Binibigyan niya tayo ng panibagong pagkakataon na piliin ulit natin na magpatawad, na magpalaya. St. John Paul II said, there is no peace without forgiveness. There is no peace without forgiveness. Walang kapayapaan kung walang kapatawaran. Don't you ever think and believe na okay ka, na punong-puno ka ng galit dito. Na punong-puno ka ng kaaway, ng hinanakit, frustrations, disappointments, anger, pride, selfishness. You will never be at peace without forgiveness. But you cannot give what you do not have. You cannot give what you do not have. Kaya isang mahalaga pong preparation din for Christmas, aside from Advent recollection, is penitential service. Kumpisalang bayan. Ito mahalaga po ito. I just don't know kung kayo po kailan ang kumpisalang bayan ninyo. Huwag po ninyong palalampasin. The power of the sacrament of reconciliation. Indeed, it is a power. Because we are allowing God to fight for us. That when we receive the blessing from the confession, it is the victory of Christ over sin, over death, over the devil. Kaya mahalaga po yung sakramento ng kumpisal. Kami pong mga pare nangungumpisal din. Of course, nung kami po yung naging pare, nung ginanya ng obispo yung kamay niya, hindi naman po yun magic na hindi na kami sinungaling, hindi na kami madamot, hindi na kami mainitin ng ulo, hindi na kami suplado. Hindi. Nandun pa rin. But the power of the holy orders gave us the gift to overcome and to fight the temptations. Kaya mahalaga po yung pangungumpisal. Ako po, nung nag-aaral kami, kung hindi sa Quiapo, sa Baclaran po ako nangungumpisal. Sa totoo lang ho, inaamin ko, wag ko kayong mag-alala kung nahihiya kayo kay Father Lloyd mangumpisal, pwede naman kayong pumili sa ibang pare eh. You have the choice. Hindi naman pwedeng dito lang. Pag hindi kayo nangumpisal dito, hindi na kayo mapapatawad ng Diyos. Hindi totoo yun. Pwede kayong pumunta sa ibang pare, sa ibang kumpisalan. Ang ako nga po noon, ako'y pari na, sa Quiapo pa rin ako nangungumpisal. Pero meron ako i-share sa inyo. Hiningi ko na ng tawad sa Diyos to. Pag ako mangungumpisal sa Quiapo, ang dasal ko lang, sana hindi ko kakilala yung pare. Totoo. Sabi ko, Diyos ko, Lord, sana hindi ko kakilala yung pare. Hindi naman pwedeng, Father, ibay ko pa yung boses ko. Kaya pagpasok ko po sa kumpisalan, hindi mo na ako nagsisimula. Nakaluhod lang ako. Tapos, hindi ako nagsasalita. Pag nagsalita yung pare, start na po, uy, kilala ko, lumalabas ulit ako ng kumpisalan. Totoo yun. Patawarin ako ni Lord. Nahihiya ko talaga ako. Ganyan tayo kuminsan. Ano? Ang tapang-tapang mo nang ginawa mo yung kasalanan. Ngayong haharapin mo na, hiyang-hiya ka na. Favorite ko pong pinapakumpisalan, mga bata. You know, I love to listen sa confession ng mga bata, especially mga first communicants. Yung mga first time lang magkukumpisal, takot na takot, hiyang-hiya. No? Ganyan pa sila maglakad, papunta sa iyo. Siyempre kami naman, you have to help them and guide them na mawala yung kaba nila, yung hiya nila. But you know, these children, their confession, very sincere, pure, honest. Umiiyak-iyak pa yung minsan. Kala mo kung anong pinatay, electric fan lang pala. Sabi ko sa bata, are you ready? Yes, Father. Okay, what are your sins? My sins are cheating po. Meron silang kodiko.
Alam niyo yon? Sinusulat. Kasi sometimes, some catechists, even some sisters, ganyan tinuturo nila. I don't know kung nung bata ho kayo, ginawa niyo yun. Minsan courting cross pa po yung papel. Nakasulat doon lahat ng kasalanan. Well, hindi po mali yun. In fact, that is the right thing to do. Kasi in confession, there is also what we call examination of conscience, na dapat ginagawa natin before going to confession. Isulat mo para wala kang makalimutan. When you go to confession, wag ko kayo namimili ng ikukumpisa lang. Ito, konti pa lang ito. Ito, 3 beses pa lang naman. Ito gagawin ko pa bukas, hindi ko muna ikukumpisal ito. Hindi pwede. Baka yung ititira mo, magpapahamak pa sa'yo. Kaya maganda tama yung turo sa mga bata na dapat hanggang ngayon ginagawa natin. Wag ko kayong mahiya. You can still do that. In Quiapo, several times naka-encounter na ako ng ganun. Father, pwede pong basahin? Sure. So next time na confess po kayo, kung para sigurado ka na wala ka nang makakalimutang kasalanan, you can write it down. But, some reminders. Number 1, huwag niyo pong kakalimutan yung papel ninyo sa kumpisalan. Baka maiwan nyo, makuha nung kasunod, uy, pareho lang kami ng kasalanan na. Father, same lang po sa nauna, Father. Baka makalimutan nyo po yun, ha? At dahil ngayon ay modern na, baka mamaya sa cellphone nyo po tinype yung inyong sins, baka ma-send to many ninyo. I-delete nyo kagad yung inyong copy. Ang mahalaga lang po, let us prepare ourselves before we go to confession. Otherwise, ang nangyayari tuloy, pag mangungumpisal tayo, ano po mga kasalanan? Ako po, Diyos ko, buhay na ang Panginoon, nandito pa ho tayo. May isang bata ho, even before the confession pa, in a Catholic school sa Manila, the little girl approached me. Sabi, Father, yes, Father, do you think Jesus can forgive me? Sabi ko, of course. Jesus can always forgive us. Sabi ko, why? Because Father, grade 3. Father, I committed adultery. Huh? Sabi ko, what? Grade 3, what? I committed adultery. What do you mean? Because Father, I do not respect the adults. Tatawa ho sana ako, baka mapahiya yung bata. At least, alam nung bata, may mali siyang ginawa. Samantalang tayo pag tumanda na, wow, king and queen of denial. Subukan niyo po nga pong tanongin yung sarili niyo, pag kung kayo, ganito kayo nangungumpisal, matanda na. Ano pong mga kasalanan ninyo? Wala naman masyado. Wow. Wala daw masyado. Ganyan mga introduction. Father, wala naman po ako masyadong kasalanan. Ano pang wala masyado? Father, yung mga normal lang. Normal. Ano yung mga kasalanang abnormal? Sabihin mo nga sa akin. Si Father naman, no? Ano yung normal? Father, ano po? Lying, naninira, nagmumura. Ako, kailan pa naging normal ang manira ng kapwa? Kailan pa? You know, this is what St. John Paul II said, beware of the culture of death. And what is the culture of death? When we lost the sense of sin anymore. When we lost the sense of sin anymore. Pag naging bahagi na ng paghinga ang pagmumura. Pag everyday, part na ng schedule mo ang manira ng iba. Pag everyday, makukumpleto ang araw mo kapag may nasaktan ka. Lost of the sense of sin. Hindi mo na alam ang pinagkaiba ng good and bad, ng right and wrong. Everything becomes normal. Kaya we ask ourselves, Lord, how can I prepare myself for you? Kung punong-puno ito ng galit, revenge. Aminin natin, mahirap maging mabait.
Aminin natin niya, mahirap maging mabait. Madaling gumante kaysa maging mabait. Gusto niyo pong gumante, tuturuan ko kayo. Kung gusto niyong gumante, mabuhay kayo ng mabuti. Goodness can always be the best way to revenge. Telling them na hindi niyo nasira ang kabutihan ko. That I am more than what you have done to me. That I am more than what you have said about me. All those lies, I am more than these things. It's the best way. Sabi naman ni Kristo yan, that is the teachings of Christ. Piliin mong maging mabuti over sa mga taong nagkasala at nagkamali. Dahil pag pinatulan mo ang mali ng mali, mas mali ka. Pag pinatulan mo ng masama ang masama, mas masama ka. Ano pinagkaiba ninyo? The best way to revenge is to be good. To do good. Kaya itapon natin yung mga hindi naman dapat nandito eh. Yung mga dapat nandito. I was still celebrating Mass in Mega Mall before pandemic. Yung sa Channel 9, CNN, every Sunday, 9 a.m. So, in one Sunday, papunta na po ako ng chapel, a man approached me. Talagang tumatakbo pa siya. Father Hans? Sabi ko, yes po. Oh, Father, I'm happy na na-meet kita in person. Ay, thank you po, nice to meet you. Sabi niya, alam mo, Father, every Sunday kita pinapanood. Every Sunday. Sa isip-isip ko, nambobola to. Every Sunday, once a month lang naman ako nandun. Every Sunday daw. Alam nyo, minsan yung pambobola nyo magpapahamak sa inyo eh. Anyway, sabi ko, ay thank you po. Alam mo, Father, masaya ako pag natatawa ako pag yung kinukwento mo rin yung nanay mo sa misa. Sabi ko, alam nyo, kayo po tuwang-tuwa, nanay ko po, inis na talaga. And one thing na pinagtatalunan po namin ng nanay ko, minsan, alam nyo, kami po ay, maybe Father Lloyd din, kami naman po ay normal na anak pa rin. Walang perpektong tao, so walang perpektong pamilya. Mahalaga pong tandaan niyo yun. Huwag ka masyadong, hindi natin trabahong baguhin ng ibang tao. Pinakasalan mo siya, hindi dahil akala mo mababago mo siya. Kaibigan mo siya, hindi dahil mababago mo siya. No. It is not our duty to change them. It is God's. Hindi mo trabahong baguhin ng ibang tao. Ang Diyos lang ang makakagawa niyan. Kaya walang perpektong tao. Kaya pag tinatanong ko yung mga magpapakasal, sabi ko, bakit gusto nyo nang magpakasal? Ito po yung mga sagot nila. Tingnan ko po kung naging sagot nyo rin po ito nung ikakasal kayo. Sabi ko, what is your reason? Bakit nyo gusto magpakasal na? Number one answer. Father, kasi matagal na rin po kaming nagsasama. It's been a long time, Father. So gano'n nakatagal? Mga 8 months na po, Father. 8 months? Matagal na. And then magpapakasal na kayo? Okay. Sabi ko, 8 months. Dahil matagal na daw. Ito yung pangalawang sagot. Bakit gusto niyo na magpakasal? Classic answer. Because, Father, gusto na po namin lumagay sa tahimik. Yung mga nagpakasal, tatanungin ko po kayo, tumahimik ba? Tumahimik ho ba? Sabi nung isa, hindi, Father. Pasimple pa niya siya, hindi, Father, hindi pa to, Father. Kung pwede lang ibalik, Father. Kaya no return, no exchange na, Father. Kaya pag tinatok yung mga kaibigan kong wala pang asawa, bakit ayaw mo pa magpakasal? Father, I'm still waiting for the right guy. For the perfect girl. Talaga? Punta ka sa sementeryo, nakahiga na sila. Nandun. Yung mga hinahanap pong perfect. Wala tayong makikitang perfectong tao. So even as priest, ako po bilang anak,
nagkakamali pa rin ako. Isa sa mga pinagtatalunan namin ni Mama ay ito. Please, sabihin niyo po sa akin kung totoo po kung kayo ay panig sa nanay ko o panig kayo sa akin. Sabi ko, bakit kaya kayong mga babae, kayong mga nanay lalo na, kapag nagdadala kayo ng bag, kung hindi ang laki-laki, ang bigat-bigat. Bakit ba kayo, pag kayo nagdadala ng bag, kundi ang laki-laki, ang bigat-bigat? Nung minsan nakita ko yung nanay ko, aalis kami, ang laki naman yan. Mag-overnight ka ba? Alam mo sagot niya? Ito ang favorite answer niya. Sinabi ko, bandali mo yan? Hindi ko pinapadala sa'yo yan. Hindi sa'yo yan, bitawan mo yan. Diba? Ganyan ang mga sagutin nyo. Sinabi ko, bandalin mo. Tayo naman, nagagalit tayo. Ang laki-laki ng bag nila, ang bigat-bigat, pero wag ka, magtanong ka. May Vicks ka? Meron. Skyflex? Meron. May Biogesic? Meron. Meron ako na. Tubig? Ay, meron. Lahat naman ang hingin mo, meron. Nagagalit ka pa. Bakit? Kasi nga daw ang mga nanay, bago umalis ng bahay, ang tanong nila sa sarili nila, ano kayang kakailanganin nila? Amen? Kaya kahit mabigat, kahit mahirap, dinadala nila. Tinanong ko sometimes a mother can take care of 10 children. But 10 children could not take care of one mother. Kaya kahit mabigat, mahirap, minsan, kahit hindi na para sa kanila, dinadala pa nila. Dahil nanay sila. Yung labandera namin sa seminary, tinanong ko, Nay, nag-retire na po yung mga kasama mo. Kasi gano'n na po siya, oh. Sabi ko, nag-retire na yung mga kasama mo. Hindi ka pa magre-retire? Kaya mo pa? Sabi niya, Father, kung ako lang po, hindi ko na kaya. Pero para sa mga anak at apo ko, kaya ko pa. Kaya ko pa. Pero ang gusto ko pong iwan din at paalala sa inyo, yung linya ng nanay ko. Pag nagre-reklamo ako na mabigat, na malaki, ang sagot niya, bitawan mo yan, hindi sa'yo yan. Before the year ends, makinig ka sa Diyos. You listen to God. Perhaps God is also helping you. Before you welcome the new year, you look at yourself. Sa'yo pa ba yung mga dinadala mo? Sa'yo pa ba yung mga iniisip at pinoproblema mo? You do not know everything. You are not everything. Problema sa atin, gagawin mo lahat. Kukunin mo lahat. Pag nahirapan ka, pag nasaktan ka, aawayin mo lahat. Ano ka ba? Bakit kinuha mo lahat? So you ask yourself, ito bang nandito ko at nandito ko at nandito ko ay sa akin? O hindi naman pala dapat nasa akin? You know, God calls us to become selfless but never selfish. Huwag mong kawawain yung sarili mo. Kaya ano yung pangalawang gagawin natin this Advent? Hindi ka lang magtatanggal, magtatapon ng kasalanan, ng problema, ng kasamaan. Meron ka pang gagawin. Ilabas mo rin yung kabutihang meron ka. Sabihin nyo nga po sa mga katabi ninyo, please say to the person next to you, you are good. Parang ayaw niyo pong maniwala, Parang ayaw niyo po sabihin sa kasabi. One more time, sabihin ng malakas sa katabi, you are good. Wow. Eto, gusto ko pong marinig. Lahat ng mga mabubuting tao pumalakpak ng malakas. Wow. Confident.
Ang lakas ng loob. Sabi nung katabi mo, wow, okay, oh. Ha? 2 years ago, I was invited in Abu Dhabi to give a retreat sa mga Pilipino po doon. Thousands of them. After my retreat, yung mga Pinoy, pinasyal ako. Pumunta kami sa isang museum. Meron silang The Louvre sa Abu Dhabi. Then sa isang part, may nakalagay po, POD. Anong POD? Kasabi ko sa Pinoy, alam mo, sa Pinas, ang POD, sa aming mga pare, Priest of the Day. Ano yung POD? Father. Sa atin, ang tawag sa kanila, PWD. Ano po yung PWD? Persons with disability. So ano ngayon yan? Sabi ko, ano yung POD? Oh, Father. Ang tawag sa kanila dito ay POD. Ano nga? People of determination. Look at the difference. Ang tawag sa atin sa kanila, persons with disability. Pero doon, people of determination. Hindi sila tinitignan bilang mga taong may kakulangan, may kapansanan. Tinitignan sila at tinuturing bilang mga taong may kakayahan. Beautiful. And believe me, every day, that is how God looks at you. Lagi kang tinitignan ng Diyos, hindi bilang taong maraming kakulangan, maraming kapintasan. But every day, God looks at you bilang isang taong marami pa ring kakayahan. That you can still be good. That you can still change. The reason why we have Christmas is because there is a God who fulfilled His promise. Remember in Genesis, there is the story about the first fall, the first sin of man. At bago niya paalisin ang tao, before the punishment of the first man, God promised that you will be mine again. Ikaw ay magiging aking muli. Ginawa pang pelikula yun. Ginawang kanta yun. You will be mine again. Kaya the Old Testament is what we call the promise. And the New Testament is the fulfillment of the promise. Bakit? Sapagkat may Diyos na hindi sumuko sa tao. Kaya pag nangungumpisal tayo, ito lagi ko sinasabi sa penitent. First of all, we thank God that you are here. This Advent, we thank God na umabot ulit tayo dito. Because God did not give up on you. God will always find His way to win you back. Laging gagawa ng paraan ng Diyos para mabawi tayo at maibalik tayo sa Kanya. At maipaalalang mabuti kang tao. Walang ginawang masama ang Diyos. Yes, nagkakamali tayo. Nagkakamali ka. Pero hindi ka masamang tao. Hindi ka masamang tao. My auntie invited me to celebrate their anniversary mass. I came there early, as in early, sa isang hotel sa Manila. Pagdating ko po dun sa venue, wala ko ibang nakita, yung auntie ko lang na nag-invite. So sabi ko, auntie, wala naman yatang ibang pupunta, ikaw lang. Sabi niya, ang aga-aga mo kasi, ba napasama pa yung pagiging maaga ko. Kasi po yung mass, 1 p.m. I arrive 11 a.m. So 2 hours nga naman. Sabi ko, ay, don't worry auntie, I can wait naman. Maghihintay na lang po ako. So I went down and went out of the hotel. Sabi ko, saan kaya pwede maghintay? Buti na lang there is a nearby mall dun sa hotel. And then dun sa mall, of course, the favorite na antayan, coffee shop. No? Pasok ko sa coffee shop. Para hindi naman nakakahiya, I ordered a cup of coffee.
For 2 hours na yun, ha? Para lang hindi ako paalis, saka hindi nakakaya. Kaya pag may dumadaan na waiter, umiinom ako ng coffee. Talaga, pinapakita ko, may binili ako, ha? Huwag niyo akong palalabasin. Pero actually, after 1 hour, hangin na lang iniinom ko talaga. Wala na. Wala na laman. Nagpapanggap na ako may laman. Para hindi ako palabasin. And then, almost 1 p.m. na. Oo, sabi ko, babalik na ako ng hotel. Ako palabas na, then it rained. Ang lakas ng ulan. Sabi ko, hala, malilate naman ako nito. So while waiting, doon sa entrance ng mall, there is this small boy. May hawak ng malaking payong na malaki pa sa kanya. Ito po yung mga barker, no? Yung mga nagtatawag ng taxi. Lumapit siya, he approached me, sabi niya, Sir, taxi. Ako, hindi, malapit lang ako. Pero wala akong payong. Baka pwede mo akong peramin ng payong. Sige, sir. Thank you, 20, sir. 20? Ang mahal naman ng payong mo. 20? Sabi ko, malapit lang. 3 tumbling, nandun na tayo. Sige na, sir. 20 na, sir. Sabi ko, kung hindi lang po ako malilate, hindi ko papatulan yung 20 niyang payong. Ako, sige. Buksan mo na. Halika na. Naawa po ako kasi habang naglalakad kami, dahil matangkad ako, ganyan siya ng ganyan. Sabi ko, akin na nga ako na maghahawak. Ang ending, ako nagpapayong sa kanya. Sabi ko, mamaya sa akin yung 20, ha? Akin yung 20 mamaya, ha? So habang naglalakad kami, tinanong ko na siya. Sabi ko, saan ka ba nakatira? Malapit lang po, sir. Nag-aaral ka? Opo, sir. The first good thing I like about him, magalang, courteous. Magalang. Siguro isa sa mga from the bottom of my heart, pagpapasalamat ko pong tinuro ng magulang ko sa akin, maging magalang. Malaking bagay ho yun, na magalang tayo. We know how to respect. Kahit pagtanda natin, it is really something. Ituro niyo sa mga bata. Huwag mawawala yun. Humility. If we are humble, then we can be courteous. The more you humble yourself, the more you know yourself, and the more you can give yourself. If you are courteous. Walang mawawala sa taong mapagkumbaba. Ang taong mapagkumbaba, lalong pinagpapala. Sabi ko sa bata, nag-aaral ka? Opo, sir. Hanggang anong oras ka dito? Sabi niya, 11 po, sir, ng umaga. Hindi po, ng gabi. Sabi ko, bakit gabi ka na? Wala ka bang assignment? Wala po. Wow, ang talino mo. Sabi ko, kumain ka na ba? Opo, sir. Number 2, honest. Hindi nagte-take advantage. Huwag natin sasamantalahin yung hindi lang kahirapan at kahinaan ng iba. Huwag din natin samantalahin yung kabutihan ng ibang tao. May hangganan ang lahat. May hangganan ang lahat. Kaya ang sabi nung nabasa ko, inubos niyo yung pasensya ko. Ngayong nagalit ako, sabi niyo, lumabas ang tunay na kulay ko. Inubos niyo May hangganan ang lahat. At least yung bata, honest, hindi nagte-take advantage. So sabi ko sa kanya, gusto mo, bumili na lang tayo ng pagkain? Sabi niya, sige po sir. Sabi ko, parang wala namang mabibili. Meron sir, ang bilis mo akala ko kumain ka na. Sabi ko, parang wala. Meron sir. Saan? Ayun sir. Alam niyo po, natakot ako. Ang tinuro niya, yung bake shop nung hotel. Sabi ko, Diyos ko, mapapamahal pa yata ako nito. Ako nga, hindi ako kumain dun Dahil mahal doon, ikaw gusto mo pa doon. Sabi ko, sige, halika na. Pasok tayo. Nung papasok na po kami, ayaw niyang sumama sa loob. Kasi nga, basa ho kami. Sabi ko, papasok tayo. Wag na po, sir. Papasok tayo. Wag na po, sir. I was trying to convince him kasi that very moment, I remember this certain priest, our formator in the seminary, who taught me a very important lesson if I will become a priest. Nung seminarians po kami,
I think even with Father Lloyd, kasi siya po sa Lorenzo Mission Institute, ako po San Carlos Seminary, but we studied in San Carlos Graduate School. Meron kaming isang formator na lagi siyang nagsasama ng mga seminarians kapag may mass siya sa labas. So kami mga seminarians, students, we're so excited to come with the priest. Bakit? Sapagkat alam namin, after ng mass, papakainin kami sa labas. So excited kami ngayon. So batch by batch, minsan 3, 2. Buti na lang, one of my classmates, na-inform niya ako. Sabi niya, "Uy Hans, pag sinama ka ni Father at tinanong ka, saan mo gustong kumain, huwag kang sasagot ng, ano yung paboritong sagot? Kahit saan po. Kayo na pong bahala." Di ba ganyan ang mga paboritong sagot? Sabi niya, "Huwag mo sasabihin yun." Bakit? Pag sinagot mo yun, sasabihin niya, "Umuwi na lang tayo." Buti na lang, maaga niya ako na-inform. Kaya nung ako na ang sinama, sabi niya, "Oh Hans, saan mo gustong kumain?" "Ay Father, sa ano po?" Tinuro ko talaga. Pagpunta namin sa restaurant, di umu-order. Nakita niya ako, kinukuha ko po yung tissue, yung may logo ng restaurant. Sabi niya, "Anong gagawin mo diyan?" "Father, souvenir. First time ko lang dito." You know, in my whole philosophy years, inipon ko yun. Kaya nung next na sinama niya ako, ang tanong niya kagad, "Hans, saan ka pa hindi kumakain?" Tapos dadalhin niya ako doon. And then pag-order, kukunin niya yung tissue. Sabi niya, "Itago mo na." 5 years in philosophy, I kept all the tissue. So sabi ko sa sarili ko, pag ako naging pare, if I will become a priest, you know, sometimes those people who help us, they're not asking you to pay it back. Every charity is unique. Every act of kindness is unique. Hindi mo na mauulit. Ang pwede mo lang gawin, ipasa mo rin sa iba. You do it to others. God is not asking you to pay it back, just pay it forward. So nung moment na yon, naalala ko siya, sabi ko mukhang ito na yung opportunity to pay it back and to pay it forward. Sabi ko, pasok tayo, may pera tayo. Pagpasok po namin, nakatingin yung mga tao kasi basa kami pareho. Sabi ko, sige na, pumili ka na. But I was really praying, Lord, sana mura lang po, Lord. Mukhang napasubo po ako, Lord. Buti na lang bata pa. Chocolate donut lang yung pinili. So dinagdagan ko na lang ng ibang bread. Sabi ko sa kanya, gusto mo rin ba ng drinks? Royal po? Wow, ang bilis mo. So, okay. Sabi ko, sige na, kainin mo na kasi aakyat na ako. Sir, uuwi ko na lang po. Doon na lang po kami kakain. Doon na lang po kami kakain. And he smiled at me and said, "Thank you, sir." You know, napag-tricycle ko pa siya. Imagine may sukli pa, nakapag-tricycle pa. Then pumunta na ako sa hotel and I celebrated a beautiful mass with a very beautiful homily because of him. Because of him. Number one, he taught me to be grateful. Let us end this year with a grateful heart. Gratitude will always be the best attitude. Gratitude will always be the best attitude. For sure, you still have some more things na hinihingi kay Lord. Ilang months na, ilang years na. Siguro meron pang wala, meron pang hindi nangyayari. But it doesn't mean na wala ka pang tinanggap. For sure, mas marami ka nang tinanggap kaysa sa hinihingi mo sa Kanya. It is but right to be grateful. Always have a grateful heart. And the best way to be grateful is to be generous.
The best way to be grateful is to be generous. I believe, kaya rin po kayo nagsiserve sa simbahan, marami kayong ipinagpapasalamat kay Lord. Simula nung gumaling ako, nag-serve na ako. Hindi ako binibigyan ng malalang sakit ni Lord, kaya nagsiserve ako. Napagtapos ko ang mga anak at apo ko, kaya nagsiserve ako. Maganda ang negosyo namin, kaya nagsiserve ako. The best way to be grateful is to be generous. Before I end my reflections, one last anecdote. I don't know if you have heard the Talim Island in Rizal. Talim Island in Rizal. I was still in Quiapo Church. We brought the image of the Black Nazarene in that island. Kaya lang po ang Mass is at 12 noon. So sinong aaten? Ang mga umaten ay yung mga estudyante na wala nang choice kundi umaten dahil pinagsimba sila ng mga teachers nila. So sila ngayon yung umaten. Yun po ay ganito ring time. Magpapasko rin. So, ilang matatanda sa mga estudyante. Nakita ko yung mga sakristan ko po, mga 6 lang naman sila, naka-uniform pa. So sabi ko sa kanila, after the Mass, puntahan niyo ako sa sacristy, bibigyan ko kayo ng pamasko. Bigyan ko kayo ng Christmas gift. Total naman, 6 lang sila. Then after the Mass, after kong i-greet yung mga tao, pumunta na ako ng sacristy para bigyan sila ng gift. And lo and behold, pagpasok ko ng sacristy, more than 20 na sila. Sabi ko, wow, kanina 6 lang kayo Bakit dumami kayo? Sabi ko, Pilipinong-Pilipino talaga kayo? Anyway, magpapasko naman. Pila. Merry Christmas. Merry Christmas. Alam niyo po yung isa, tuwang-tuwa ako sa kanya. Pagbigay ko, Merry Christmas. Yes, thank you, Father. Thank you, Father. Tuwang-tuwa siya. Talon-talon pa siya. Yes, thank you, Father. So sinundan ko siya. Mas lalo akong nagulat. Pagsunod ko, sabi niya sa iba, dali pumunta kayo, namimigay, dali, namimigay. Sabi ko, sira ulo to. Binigyan ko na, nagtawag pa. Well, that is my last point. We end this night, we end this year with a grateful heart. Next year is the Jubilee year, a time of hope. We are called to become pilgrims of hope. And we begin our new year full of hope. Full of hope sana na makukuha na natin yung gusto natin, mangyayari na yung matagal nating hinihingi. Pero sana, as Christians, we do not forget that this is a pilgrimage. This is not a race, not a competition. Hindi natin kailangan mag-unahan. Hindi natin kailangan magtulakan. Ang kailangan natin ay sabay tayong maglakbay. Do not be afraid to hope for others too. Sana kapag na-bless ka na, kapag napagaling ka, kapag napatawad ka, maalala mo rin yung iba kagaya ng bata. Be blessed and be a blessing. Amen. Maraming salamat po sa inyo. Thank you. Thank you, classmate. So, nakilala nyo na rin si Father Hans, and hopefully, we opened talaga our minds and hearts na to let go of the piles of garbage that we have in our hearts so that we can truly welcome Jesus this coming Christmas. And not only this Christmas, but all throughout our lives. That, as Father Hans said, our life is an advent, waiting for the coming of Jesus. And at the same time, he also reminded us to live out the values of the kingdom. O sa giingon niya ganiha, gratitude, kindness, humility, forgiveness. And these values will bring us to the kingdom of God,
where truly there will be a banquet, a feast, where each and everyone will have a full of everything, the fullness of grace, the fullness of love, seeing Jesus face to face. So, Father Hans, we thank you for gracing us with your presence, enlightening us, and giving and finding time to be with us here in Dumaguete. So we wish you good life, not long life, but good life, and continue to touch the lives of other people with His generosity. As yesterday, nanghatag siya, share siya ang blessings niya, they have a foundation called Hands to Heaven. So they would go around the Philippines, reaching out, helping others, especially those who are neglected by our society. So we thank the Lord for the presence of Father Hans in our midst, and we continue to pray for him as he also continues to pray for us. I will ask Father Hans to bless us as we end this night. Thank you po ulit sa inyo and advance Merry Christmas po sa inyong lahat po. In the name of the Father, the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Heavenly Father, we thank you for all the graces that we receive tonight. Thank you for being with us, not only tonight, but for the many times that we have felt your love, your mercy, your peace, and your goodness through the many people that you have given us. Thank you, Lord, for trusting us, for giving us, Lord, the opportunity to serve you by loving our families, by helping our neighbor, and by serving our church. Lord, I ask you to continue to bless the parishioners of the Immaculate Conception Parish. Bless Father Lloyd, all the leaders of the church with good health in mind, body, and spirit. Protect them, Lord, from all kinds of evil and illness. Remove all the hatred, the anger, the fear, the selfishness. Always protect them, Lord, and grant them the graces they need that they may continue to love you and serve you, especially by loving and serving the poor. Forgive them, Lord, from all their shortcomings. And Lord, grant them the reward for all their goodness and sacrifices. Mama Mary, continue to pray for them and pray with them. Glory be to the Father, to the Son, and to the Holy Spirit. The Lord be with you. And may Almighty God bless and protect your families, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Go in peace to love and to serve the Lord. Advance Merry Christmas po sa inyo. Thank you po. Huwag mo na umalis. Mag-picture sa muna ta.